Maligayang pagbabalik sa Ems Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang horror thriller na ipinalabas noong 2007 at ito ay pinamagatang Timber Falls. Kaya sit back, relax at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang babae na nakatali ang bibig at umiiyak, nakapako din ang mga kamay niya sa mesa. May makikita din na isang lalaki na nakabitin at nakagapos ang mga kamay, nagawa ng babae na alisin ang kamay niya sa pagkakapako, sa kanya inalis ang nasa bibig niya. Lumabas siya ng silid at nakita niya ang lalaki na nakatali, bukod sa kanila, may iba pang tao na nasa silid, at nang mapansin ito ng babae, agad siyang tumakbo palabas, sinundan naman siya ng malakamatayan na lalaki at may dala itong sandata. Nagtatakbo ang babae sa kagubatan, hanggang marating niya ang hangganan, dahil sa sobrang takot ng babae sa lalaki, tumalon ito sa bangin at binawian ng buhay. At ang eksena ay mapupunta sa isang sasakyan na pupunta sa West Virginia. Nakipagkita sa isang pulis sina Mike at Cheryl, para magtanong ng ilang katanungan, sinagot naman sila ng bastos na pulis sa lahat ng katanungan nila, matapos nun ay umalis na sila. Nagpasya naman si Cheryl na dalhin pa din ang kanyang cellphone kahit wala itong signal, dahil pupunta sila sa gubat para mag-hiking, may nakasalubong silang isang babae, at nagtanong sila ng daan dito para hindi sila maligaw, nagpasya naman silang sundin ang itinurong daan ng babae sa kanila. Sa daan, nakita nila ang isang batang deer at kinunan nila ito ng larawan, matapos nun, ay nagyakapan sila at nag-kiss. Maya-maya, may mga lalaki na nakakita sa ginagawa nila, at may dala itong baril. Ginulo nila si Cheryl at Mike, naging kalmado naman ang dalawa habang kinakausap ang mga lalaki, binigay din nila ang pants ni Cheryl, nagsabi din ng kung ano-ano ang lalaki kay Mike, nakaramdam din siya ng masama, matapos niyang makita ang mga baril nito, pinakalma siya ni Cheryl ng sandaling iyon, binigyan nila ng pera ang mga lalaki para hindi na sila nito guluhin, matapos nun ay umalis na sila. Habang naglalakad sila, sinabi ni Cheryl kay Mike na itapon niya ang mga bala ng baril, noong una ay hindi ito sumang-ayon kay Cheryl, ngunit itinapon din niya ito, habang naglalakad sila, nakilala nila si Clyde, nagkwento pa ito tungkol sa pinanggalingan nilang lugar, sinabi din sa kanila nito, kung saang lugar sila pwede magkampi. Habang masaya si Cheryl sa campsite, hindi niya alam na may isang taong nagmamatsyag sa kanila. Pagsapit ng gabi, habang nagkukwentuhan sila, biglang inaya ni Cheryl si Mike sa loob ng tent para mag-make love, wala din silang kaalam-alam na may nanonood sa kanila sa labas ng tent. Matapos silang mag-make love, nagtanong si Cheryl tungkol sa pagpapakasal, hindi naman natuwa si Mike sa tanong nito sa kanya. Pagsapit ng umaga, pumunta si Cheryl sa ilog saka siya naligo, hindi niya alam na may taong nanonood sa kanya. Nang umahon na siya sa ilog, sinuot niya ang kanyang damit, ngunit paglingon niya, nakita niya ang lalaki na may malabong mukha. Nang magising naman si Mike, tinawag niya agad si Cheryl, at nang maghihilamog siya sa ilog, nakita niya sa tubig ang kwintas ni Cheryl. Maya-maya, nakarinig siya ng putok ng baril. Nagtatakbo ng mabilis si Mike habang tinatawag ang pangalan ng kasintahan niya, ngunit bigla naman siyang nadulas, at dahil doon, napilay ang kanyang kamay. Agad niya iyong tinalian para maibsan ang sakit. Maya-maya, nakita niya ang mga lalaki na nakasalubong nila noong nakaraan, may dala itong mga baril, at tuwalya ni Cheryl. Nahuli ni Mike ang isang lalaki, at tinanong niya ito, kung nasaan ang nobya niya, sinabi naman ng lalaki na nakita lang nila sa daan ang tuwalya nito, inatake din ng lalaki si Mike, ngunit agad din naman niya itong napabagsak. Nagtatakbo sa kagubatan si Mike dala ang baril, nakita din niya ang isang patay na deer na nakasabit, at habang tinitingnan niya ang deer, aksidente niyang natapakan ng isang trap. Tumawag siya ng tulong, maya-maya. Dumating ang babaeng napagtanungan nila, tinawag siya ng babae sa pangalan na Michael. Nagising si Mike sa bahay ng babae, at ginamot nito ang paa niya. Sinabi sa kanya ng babae na grabe ang kalawang ng trap, kaya maaari daw maimpeksyon ang kanyang paa, kaya muli nitong nilinis ang sugatan niyang binti. Tinanong ni Mike kung ano ang pangalan niya, sinabi naman na Ida ang pangalan niya, sinabi sa kanya ni Mike na nawawala si Cheryl. Sinabi naman sa kanya ni Ida na hihingi siya ng tulong gamit ang radyo. May isang lalaki naman na naghahanap kay Mike, ngunit itinaboy lang siya ni Ida, at sinabi nitong umalis na. Maya-maya, tinanong siya ni Mike kung bakit tinawag siya nitong Michael, sinabi din niya na ang pangalan niya ay confidential. Wala namang maayos na naisagot sa kanya si Ida, kaya nagsuspecha sa kanya si Mike. Tumayo siya para kunin ang radyo at makatawag, bigla namang sinabi ni Ida sa kanya, na nakita niya noong nakaraang gabi, na nagma-make love sila ni Cheryl, at ayon pa sa kanya,
Ang ginawa nila ay kawalang galang sa Panginoon, matapos noon ay inatake siya ni Ida, at kahit nasugatan si Mike ay natalo niya ito. Tumawag si Mike sa radyo, ngunit hindi pala ito gumagana. Nalaman din niya na may secret door sa sahig, kaya nagpunta siya dito. Nakita niya sa basement, ang mga garapon na may mga lamang fetus. Tiningnan niya ang paligid ng silid, hanggang makakita siya ng isang hallway, at doon, nakita niya si Cheryl na nakagapos. Sinabi niya kay Mike na babalik na ang lalaki. Biglang namatay ang ilaw, at humanap sila ng flashlight, ngunit biglang dumating ang lalaki. Nilabanan ito ni Mike, agad namang tumakas si Cheryl. Natalo ng lalaki si Mike, kaya agad din itong sinundan si Cheryl. Nagtatakbo si Cheryl, hanggang makarating siya kay Clyde. Sinabi niya dito ang lahat ng nangyari. Sinabi naman sa kanya ni Clyde na walang sino man ang sumusunod sa kanya. Maya-maya, dumating ang lalaki na may dalang sandata sa likuran ni Clyde. Nagsisigaw si Cheryl, at nang lumingon ang pulis, nakita niya ang lalaking sira ang mukha. At ang nakakagulat na pangyayari dito, nakakapagtaka na hindi natakot si Clyde sa lalaki. Tinawag ni Clyde ang lalaki sa pangalan na Deacon, pinagalitan siya ni Clyde at sinabing bakit niya hinayaan makatakas ang babae. Sinubukan naman ni Cheryl na gumapang palayo, ngunit hinampas siya sa ulo ni Clyde. Samantala, makikita si Ida na may inaayusan, makikita din, na nakasuot ng wedding dress si Cheryl at Mike. Tinanong sila ni Clyde kung papakasalan ba nila ang isa't isa. Wala naman silang nagawa dahil sa pilitan silang ikakasal nito. Sinabi sa kanila ni Clyde, na pwede na nilang halikan ang isa't isa. Sinabihan naman siya ni Mike ng kung ano-ano, pinagbantaan naman siya ni Clyde, kaya hinalikan niya si Cheryl. Matapos nun, muli silang itinali at pinaghiwalay. Nang may tali na ni Clyde si Mike, tinanong niya ito kung may alam ba siya sa Biblia. Sinabi naman sa kanya ni Mike na hindi ganun karami ang alam niya, hanggang sa nagkwento na nga sa kanya si Clyde tungkol kay Judas. Samantala, nilapitan naman ni Deacon si Cheryl, kinapakapa niya ang hita nito, ngunit maya-maya, pinaalis na siya doon ni Ida. Sinabi sa kanya ni Ida na kapatid niya si Deacon, at naaksidente daw ito sa sasakyan, kaya nasira ang mukha nito at nawalan din ng boses. Sinabi naman ni Clyde kay Mike, na dapat ay may physical connection sila ni Cheryl bago sila magpakasal, at kaya daw niya at ni Ida, natulungan silang itama ang nagawa nilang pagkakamali, para hindi daw sila mapunta sa impyerno. Binigyan naman ni Ida si Cheryl ng inumin, ikinwento din niya ang naranasan niyang pagbubuntis, sinubukan din daw nilang bumuo ng bata ni Clyde, ngunit hindi nila iyon nagawa, at ang mga fetus na nasa garapon ay nagmula daw sa kanya. Sinabi niya kay Cheryl na, magbubuntis siya, at bibigyan sila nito ng anak. Iniwan nila sina Mike at Cheryl para daw mag-make love, nakabantay naman sa labas ng silid nila si Deacon. Sinubukan ni Mike na gisingin si Cheryl, ngunit ayaw nitong magising, nagtatakbo pa si Mike sa silid, dahil sa sobrang pagpapanik. Nagising naman si Cheryl, matapos nun ay bigla itong umiyak. Pumasok sina Ida at Deacon sa silid, at inilabas si Mike. Nagsusuot ng surgical gloves si Ida, itinali naman nila si Mike, na walang suot na damit. Sinabi sa kanya ni Clyde na bakit hindi niya ginalaw si Cheryl. Sinabi naman sa kanya ni Mike, na hindi nila iyon magagawa, dahil nakakaramdam sila ng sobrang takot. Pinalo siya ni Clyde sa likod at nahiwa pa ang kanyang balat. Sinubukan namang kumbansihin ni Cheryl si Ida, ngunit nabigo lang siya. Kinuha ni Ida ang daliri niya, saka ito hiniwa, at iyon daw ang parusa sa kanya. Binuhusan naman ni Deacon ng alkohol ang sugat ni Mike, kaya nagsisigaw ito sa sakit. Sa labas naman ng bahay, nakaharap ni Clyde si Brody, ang isa sa mga lalaking ng hot-hot kina Mike. Tinanong nito si Clyde, kung nakita ba niya sina Mike at Cheryl. Nagsinungaling naman sa kanya si Clyde, at sinabi nito na umalis at umuwi na ang dalawa. Hindi naman naniniwala si Brody sa kanya, kaya umalis na lang ito matapos silang magtalo. Muli na namang dinala si Mike sa silid, nanghihina naman doon si Cheryl. Nag-usap silang dalawa at nag-isip. Sinabi niya kay Mike, na subukan nila para mabuntis siya. Sinabi naman sa kanya ni Mike, na kapag nabuntis na siya ay papatayin na siya ng mga ito, at kapag nanganak naman na daw siya naman ang papatayin. Kinabukasan, makikita ang pulis na kinakausap ang ina ni Cheryl. Nag-utos din ang pulis, na magpatrol sa lugar, para hanapin ang magkasintahan. Pumasok naman ang tatlo sa silid na kinaroroonan ni na Mike. Naparoon sila para malaman kung nagtalik na ba silang dalawa. Sinabi sa kanila ni Mike, na wala silang ginawa na kahit na ano. Nagalit naman sa kanila si Clyde, at sinabing muli silang paparusahan dahil sa pagsuway nila sa utos nila. Nakatanggap ng mensahe si Clyde sa kanyang radyo tungkol kina Mike at Cheryl. Sinubukan ni Mike na sumigaw, ngunit agad siyang napigilan ng mga ito.
Nagtanong naman ang isang pulis sa mga lalaking kasama ni Brody. Sinabi sa kanila ng pulis na malaking halaga ang matatanggap na pera kung sino man ang makahanap sa magkasintahan. Samantala, muling lumapit si Deacon kay Cheryl at hinawak-hawakan na naman ito. Matapos nitong pahirapan si Mike, balak naman niyang pagsamantalahan si Cheryl, ngunit maya-maya, dumating sina Ida at Clyde at pinalabas siya ng silid. Sinisigawan naman ni Mike si Ida dahil humaling daw ito na magkaroon ng baby. Sinabi din niya na kahit anong pagpapahirap ang gawin sa kanila, ay hindi nila ito bibigyan ng anak. Nagalit naman sa kanya si Ida at pinagbantaan nito si Cheryl. Tumawa naman si Cheryl, at sinabi niyang buntis na siya bago pa sila magpunta sa lugar na iyon, at nabuo daw ang batang iyon bago pa sila ikasal. Sinakal naman ni Ida si Cheryl, ngunit pinigilan siya ni Clyde. Nagpunta sina Brody sa bahay ni na Clyde at nakagawa sila ng ingay. Nagpunta naman sina Clyde sa taas, para tingnan kung ano ang ingay na iyon. Nakita naman ni Mike ang kutsilyo na nasa sahig, kinuha niya ito, sa kanya hiniwa ang tali niya. Habang nasa basement naman si Brody, napatay siya ni na Clyde at Ida, at habang nililibing nila ang katawan nito, sinabi ni Ida kay Clyde, na ilalaglag niya ang anak ni Cheryl, para daw magkaroon sila ng bagong anak. Hindi naman pumayag si Clyde sa sinabi niya, at sinabing hindi na nila hawak ang lahat, mas maigi daw na patayin na lang nila ang dalawa. Pinagbantaan ni Clyde si Mike, ngunit pagdating niya ay agad siyang sinaksak sa leeg ni Mike. Nang pumasok sa silid si Ida, nakita niya ang wala ng buhay niyang asawa. Nang hahampasin na ni Mike si Ida, nakaiwas ito, at nagawa niyang saksakin si Mike. Inatake naman ni Cheryl sa likuran si Ida. Nang tatakas na sila, nahihirapan si Mike dahil sa mga tinamon niyang sugat sa paa. Sinabi niya kay Cheryl na hanapin ang radyo ni Clyde at humingi ng tulong. Habang humihingi naman ng tulong si Cheryl, nakita siya ni Deacon, nilapitan siya nito at sinakal siya. Nagawa naman ni Cheryl na saksakin si Deacon sa kanyang panga. Matapos noon ay humingi siya ng tulong kay Mike. Humanap naman ng sandata si Mike para gamitin kay Deacon, ngunit bigla silang nahulog sa loob ng basement. Nagawa ni Cheryl na makatakas at umalis doon. Sinubukan naman ni Mike na umakyat pataas. Kinuha naman ni Cheryl ang alkohol at ibinuhos niya kay Deacon. Sa kanya ito sinunog ng buhay. Nagyakapan naman ang magkasintahan sa loob ng bahay, at inisip na nanalo na sila sa laban, ngunit biglang lumabas si Ida, at sasaksakin niya sa likod si Cheryl. Nakita iyon ni Mike, kaya iniligtas siya nito, ngunit sa bandang huli, siya naman ang nasaksak ni Ida. Kinuha naman ni Cheryl ang matalim na bagay, sa kanya hiniwa ang ulo ni Ida. Sinubukan din niya na tulungan si Mike, at sinabi nitong lumaban siya. Nakita niya ang cellphone niya na nakatago, unti-unti namang nawawalan ng malay si Mike. Nagpanik si Cheryl habang sinasabi ang kanyang pangalan, humihingi din siya ng tulong, makikita din ang cellphone na nagri-ring. Isang taon ang nakalipas, makikita si Cheryl na papasok sa silid dala ang kanyang baby, binabon niya sa higaan ang kanyang anak para matulog, lumitaw naman sa kanyang likuran si Mike, at nangitian silang mag-ina. Nang iwan at patayin nila ang ilaw, biglang lumitaw si Deacon sa bintana. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panonood.